Mga seedling na tayo. Sorting tayo ng mga kamatis ngayon. Kasi palabas na. Itong mga to, marami na siyang nagpa-follow up na customer. Sayang to, doble. Yan. Doble, sayang. So, more on kamatis yung kanilang trabaho ngayon. Break na. Christmas break na. So, next year na ulit ang pasok ng mga bata. Ayan, andito si Tisoy ngayon. Start yata ngayon yung break ng ng mga estudyante. Dumating na yung mga... ang dami! Tenor kayong kamatis ngayon. Puro tenor. 4 kayo? 5? O, sige. Bye, atid mo na sila na bye. Ayan, may alis tayong mga kasama ngayon. Uwi mo na silang Iloilo. So, magpapaalam tayo kay Christian at saka kay Yongyong. Nag-goodbye kiss ka na ba kay Yongyong? Kasi Ate Yasi nandito. Ayun o, umaldag pa o. Nahuli ka sa camera, nakakaya ka. Ay, ano ba yan? Ay, makasidling magpaalam muna tayo kay Yongyong at saka kay Christian. Uwi na silang Iloilo. Okay, na goodbye kiss ka na, Mau. Paalam, Yong. Bye. Bye, Chan. O, sige na, magtrabaho na kayo. Mag-tenor kayo, kamatis. Lahat ng kamatis si tenor na. Lalabas na lahat yan. Para may pamasko ako. Ako lang Hindi, huwag mo na siyang intindihan. So, si hatid mo yung mga sila Christian, tsaka si... Pagbalik mo, sama mo na sila pagbalik. Si Ate May, ha? Okay, bye. Ang saya-saya ni Yongyong, magpapas ka sa Iloilo. Salamat. Bye-bye. Oo, sige, thank you. Pauwi na muna silang probinsya nila. Na-miss nila yung kanilang lugar. So, buti na lang at saktong-sakto na break na mga bata ngayon. So, kung nawalan tayong dalawa, at least marami tayong tauhan ngayon. Hindi tayo mahirapan. So, more on, tenor tayo ng kamatis, mga kasidling, ha. Pasilip muna dito sa greenhouse kasi kailangan natin ng lalatagan. Thank you, ingat. Annyeong. Lalatagan. Si Kuya Junjun ay nandito nagte-tenor solo flight. So, marami namang kamatis na lalabas. Pero actually, marami rin po yung pa-order. Marami rin ang waiting na sa kanilang kamatis. And, baka after Christmas na yan. Hindi, nagkusa sila. Diretole, may bago na naman tayong talang. Meron ako napansin sa ating mga parang hindi siya good quality ngayon. Insect, maybe. O, ito, sign ng to. Pwedeng sign ng overdose ng abono o kaya may mga tayo ngayon parang meron tayong dapat na tingnan sa ating quality ng ating pula. So pwede kasing sign ng overdose ng fertilizer and chemical ito, then pwede rin siyang sakit. So pwede rin tong some kind of plant disease. Pwede rin siyang insekto. So obviously siya, leaf burn caused by, yan ang tanong kung and parang iba yung yung quality ng dahon dito. So mamaya silipin natin under the microscope, under the, wala man ako nakikita ng insekto. Check natin yung ibang area. Ayan, dito rin. Ba't kaya, Ngayon lang kasi ako nakaikot dito. Siguro mga 5 days o 1 week ako hindi nakaikot. Yan ang masaklap talaga. So, yan yung mali ko, mga kasidling, Mali ko yan. Yan na mayroong problema. So, ano kaya ang problema nitong ating punla? Yung mga ganun ay, ito, sign na. I think, fungus to. Magpapaspray tayo mamaya ng
Regular naman yung ating spraying ng ng chemicals, ng insecticide and fungicide. So hindi ko alam kung bakit ganito. Sa side na to ha. And so yun yung ating mali, no? Medyo pagka nakalimot-limot tayo, masarap yung ating buhay. Nakalimutan natin ikutin yung ating punlaan. May times kasi na gano'n, no? So kasabay din yun ang hindi ka pagbablog. Ayan. Ito medyo okay naman siya, pero hindi ganito yung quality dapat ng punla. Iba yung shape ng dahon niya. And yun nandoon lang sa side na yun yung madaming problema. May mga leaf burn. Bad kaya. So, pag-aralan pa natin yung ibang yung ibang area. Dito sa side na to, kabilang side, so yun yung inspect natin kanina. And ito naman, so medyo ganun din. I think sa to? Hindi masyadong maganda yung quality. May mga bakas ng sa insekto. Check natin ha. Yan, sinum ko. Check natin yung mga ilalim ng wala naman ako makita. Ayan. Wala naman tayong makita ng insekto sa ilalim. Ito ay leaf burn. Wala naman. So, siguro pwedeng fungus to. Ito rin Naka-zoom tayo mga seedling almost 4.9 times. So, para makita natin yung ilalim. And wala man ako makita ng insekto. Tapos nandito tayo sa sili. Yan laki na ng sili dito Tapos tignan natin din. Ito meron din dito. So anong nangyari dito? Palaisipan. Tingnan nyo yung yung punla mga kasidling ha. Pansinin nyo lang. Yung nandito banda, malaki. Tapos yung nandito maliit. Ano kayang nangyari dito? Na kung bakit maliit yung ibang area. Tapos ito malaki. So ano yung pwedeng magpalaki ng ganito na mabilis? Na hindi nangyari dito. Di ba pala isipan nyo, no? Shade? Ano kayang... So kung nangyari yan sa side na to, mabilis yung lumaki, pwede nating i-apply, no? Kung ano yung pangyayari dito. No, dapat malaman natin para pwede natin gamitin yan para mapabilis din yung paglaki ng ibang pula. Kasi sure naman ako sabay pinunla yan itong tray na to. Pero bakit malaki itong side na to kumpara dito? Ano ang nangyari dito? Pwedeng kung ano yung in-apply dito sa sili na to, tumama sa side na to. 'Di ba? Na hindi na i-apply dito. So, ano yun? So, lumibit naman tayo sa isang lamesa uli. So, ganun din yung problem niya rito, Pero wala naman ako nakikitang insekto. Medyo makulot-kulot yung dahon niya. Pero wala namang insekto. So, pwedeng mukhang sabay-sabay siya. So, posible na yung sa pag-aabono nito o kaya sa spraying. Pero malamang nito hindi ka pa masagot. So dapat ganito yung itsura niya, no? Yan, ito yung dapat na itsura ng dahon, pero ganito yung itsura ng iba. Yan. Tapos pag-aralan din natin kung ayan, marami siyang ganyan, may konting kulo-kulubot siya, Dapat hindi ganon, dapat ganito, dapat smooth. Yan. Pero yan, ganyan siya. Tapos may konting lip. Ayan, lumabas naman lip minor. So, medyo sipagan natin yung pag-spray ng fungicide ngayon. Nung nakaraan kasi nag-relax tayo dahil nasugpo natin yung isa sa matindi nating problema. Hindi ko pa napakita kasi baka mapahiya lang ako sa pagsugpo. Pero actually nasugpo naman siya. And explain ko na lang sa inyo pag dumating uli yung problema na gano'n. So, nakita natin effective naman. And ito, medyo naglaylo tayo sa pag-spray kasi nga
Kaya na-solve yung problema na yun. Pero nakikita natin sa ngayon, though lumabas na yung mga ano, pero dapat walang mancha yung ating mga punla. May mga lip miner tayo na lumabas na. Dahil siguro dun sa in-spray natin recently. Pero, ibig sabihin lang ito, meron tayong kapabayaan na ginawa. Isa na doon ang hindi natin pagdalaw sa mga punla. Kaya nga shock na shock ako na malalaki na. So yun mga kasiding nga, may kasalanan ako dyan. And eto nga medyo isang bagay na ating natuklasan, which is maganda rin, no? Maganda and pangit at the same time. Kasi nakakapagtaka na itong punla na to. Alamin ko rin kung ano ang edad nito. At bakit nangyari na nagkagaroon tayo ng ganitong sitwasyon na ito ay maliit and then ito ay malaki. So, yun nga, medyo may confirmation niya na kung ano yung inabono rito ay tumama sa side na to na hindi tumama sa side na sa ibang area na to. Yan. And also, isa pa niyan ay na-shade siya. Na-shade. Okay? So, siguro, ang isa nating gawin ngayon ay mas isi-shade natin lagi ang mga maliliit na punla. No? Try natin yung mga kasidling na dapat kapag mga ganitong kaliit pa lang, mas mahaba yung time nila na masishade sila para mas mabilis yung kanilang paglaki. Kasi sabi ko nga, ito ay na shade, no? Guys, hindi ba good observation yung mga kasidling? Aha. Okay. Try natin yan. Ang problema na kasi minsan dito, naghalo yung malaki at yung mga maliliit, bagong latag. So, tapos yung shade net mo ay isang hilera lang. So, paano natin mas-shade yung portion na may maliliit? And kailangan mo niya monitor. So, dapat masipag din yung mga taga-shade mo. Yun lang. Wala yata tayo nun. So, ayan po, observation natin for today. Ayan, isa pang ano yan, may mga lip miner tayo. Do lumabas na siya, no? Zoom ko mga kasidling, So, 5 times yan mga kasidling, no? Naka-zoom siya. So, lumabas yung lip miner. Hindi ko sure kung dahil lumalabas yan kapag naapektuhan ng spraying. Pero lumalabas din yan kapag I think sila mag-turn into pupae na. So, ano ang sitwasyon nito ngayon ay so, ayan, lumabas siya, At hindi ko sure kung patay na. So, nasa loob pa pala. Ayan. Hindi ko masyado makita. Madami-dami, Ito hindi pa siya tuloy yung nakalabas. May isa dyan kanina na nahawakan ko na nakapako na. So, ayan. Patay na siya. Hindi pa naman siya pupae. Pero yan. So, yan siya. Ano pa tayo? Wala na tayo masyado nakita. Ito. So, ayan. Wala na yung salarin. Malis na. Pwedeng nasa baba na yan. Iba naman to pa tayo nag-iimbestiga na. Pwedeng nasa baba na. Tapos may mga sign ng ganyan, no. So dapat wala tayong ganyan na nalalaglag itong Kasi pag nalaglag tong cotyledon, yung kanyang first not true leaves, may yan sign ng mga problema yan sa punla. It's either na kulang sa sustansya o kaya may sakit siya nakakagaya ng punggos. And marami-rami tayong mga ngayon. So mag-a-apply tayo ng pang lip miner. Yan. Tapos yan pa may lip burn. Ayan nagiging entrance and exit point ng lip miner. So pwedeng pumapasok siya diyan o kaya lumalabas siya diyan. Yan. So wala na siya.
Grabe na yung entire vlog natin na to, mga kasidling, dedicated lang to dito sa ating na-observe na ano, talong. So, ayan. Meron din dito. Marami-rami to nag-order na tayo ng spraying. So, papasama natin yung ano, pang lip miner. Ang special ano talaga para sa lip miner ay meron pa. Wait. Yan. So, okay ma-discourage ha. Simpleng problema lang naman yan. Hindi masyadong maka-apekto sa pula. Ang epekto lang yan dun sa ano lang sa aesthetic, charot. Pero hindi, may epekto rin, promise. Pero ano naman po, maagapan, hindi naman yan nakaka-apekto dun sa kalusugan talaga. So sa dahon niya, kailangan natin address. Yan. Andiyan yung lip miner. Ito. Yung special na gamot talaga para sa kanya, yung sa pang lip miner lang, Trigard. Pero may mga gamot tayo na ano, pag in-spray natin, namamatay din siya. Hindi ko lang matatandaan yung specific kung ano. Ayan. So, yung last spraying natin ay mga 3 days ago. Medyo nagana tayo ha. Dati every 2 to 3 days nag-i-spraying na agad tayo. So, ayan. So, entire vlog natin mga kasidling, sorry, pang ano lang, problema lang na nakita natin ngayon. So, ayan pa, ito yung example ng ano, lumabas na lip miner. Lumabas nga ba? So, may kulay yellow dito. Nasa loob. So, nag-ano siya, pupay na yata to. So, kailangan talaga nating address yung ating problema sa lip miner today. Ngayong araw. Mamaya magpapaspray tayo ng ano, Trigard lang. So, nandito tayo sa kamatis naman. Napansin natin, meron din dito. May konti. Hindi naman gano'ng karami. So, meron talaga tayong problema ng lip miner. Sama natin sa programa ng spraying natin mamaya. Tenor sila. Ayan, sabi ko nga, puro tenor. Dito rin meron, no? Ayan. Haya. I think ang problema nito ay may overdosing talaga tayo. Kasi same scenario din dito eh. So, adjust tayo ng ano, adjust tayo ng abono. Ayun, and wala naman ako nakikitang insekto sa likod. Pero meron ding lip miner. Mamaya na nga. Tenor sila. Good morning. Kambal and Ate Perla. Good morning, Ate Perla. Iniwanan ka na ni Yong. Okay lang. Char lang. So, kamatis sila rito. And then, mamaya, yun kamatis din. Tapos, hindi makapaniwala lang. Yan, may kasalanan talaga tayo. Hindi na naman tayo kasi nag-iikot eh. So, yan, bumati na ba ako mga kasidling? Good morning. Ayan, so kung farm owner ka talaga at kahit paano pa yung crops mo, kahit ano pa yung product mo dyan sa farm mo, kailangan talaga ay ano mo talaga, hands-on, actual talaga, everyday. So yun yung pagkakamali ko. Hindi ko na matandaan kung ilang araw akong medyo nagpaisi-isi na naman. Nandoon naman ako lagi sa kusina. Alam nyo kasi mamaya pakita ko sa yung ginagawa ko ha, kung ano yung pinagkabalahan ko ng mga nakarang araw. Aray ko. So yun yung fault natin, hindi natin mahati yung sarili natin dun sa primary job natin na umikot na lang ha. May kasalanan tayo dyan. Guilty as charged mga kasidling. Patawad po. So, meron tayong asikasuhin ngayon dito. May nakita akong bagay na kinakainis ko. Yun o, yung kapag hindi pantay yung pag tatakip. Tapos sasabihin ko na sa kanila ngayon. Dahil nagtatakip sila ngayon. So, ito yung trabahong iniwan nila. Christian at Chani Yong. And, pangit bang sabihin. Pero, ito lang yung observation ko. Kaya,
napapagsabihan ko rin sila madalas, and kahit madaming beses ko nang napagsabihan ay mukhang wala yata kung ano, yung ano tawag doon, yung convincing power ba yun o talagang kapangyarihan na mapapasunod sila. I will show you. Tapos judge niyo na rin ako, ha? Kayo na po yung bahala mag-comment sa akin kung saan yung mali ko. So, isa to sa lagi ko sinasabi sa kanila na dapat kapag ka naglalatag. Ay, makinig kayong dalawa ha, nagdadaldal ako. Sige, lapag mo muna yan, Noy. Tapos punta kayo sa akin. Soy, dito kay Soy. Habang nag-ano tayo. Explain natin sa kanila. Kayong dalawa naglalatag tsaka ni. So bagong trabaho ni Noy maglatag. Kasi naglalatag talaga si Yong at tsaka si Christian. Yan. So, walang takip yun. Wala. Oh. Ito, pinagawa ko sa kanila yun. Di na, natapos. Ito, Noy, at tsaka pangalan to? Soy, dapat, hindi, pag nagtakip kayo, di ba, magbubuhat kayo ng sako na may ilagay nyo sa gitna. Pero pagka gano'n nyo, dapat hindi tapon-tapon na ganyan, no? Iwasan may tapon-tapon na ganyan. Tapos kung may matapon man, ay dapat lilinisin. Kasi kapag halimbawa nandiyan yan, tapos diniligan, ito naiiwan. So, imbis na matuyo yung kawayan, basa siya. Mas madali siyang mabulok. May mga ganun, especially yung mga nandito. Tapos yung mga naiiwan sa ganito, yung ganito. Dati kasi buo yung kawayan natin. Kapag may naiiwan na kokopit dyan, lagi siyang basa. So, mas mabilis siya mabulok. So, kapag natapos kayo lahat ng mga ganito, ito dapat malinis to. Ito, kasi pag hindi pantay ito, hindi tutubo na maayos yung buto. Kasi nga, mas makapal yung pinaka-cover nila. No? Ito, yung mga ganito, dapat hindi ganyan yan, Soy. Dapat ito ay ganyan. Kasi pag makapal to, katulad niyan, mas maraming lupa nakatakip sa buto, mas nahihirapan silang lalabas. No? Kaya kailangan, tapos yung gano'n, yung mga nandoon sa gitna na yun, dapat wala. So, kukuha kayo ng walis tingting, walis tambo, para malinis. Katulad nito, dapat hindi ganito to. Yan, dapat malinis yan pagkatapos nila magtakip. So, yan. Tapos, yung mga ganitong sitwasyon, kayo dalawa. Dahil kayo yung dyan, ngayong araw. Then, katulad niya na naiipon yung kokopit dyan. Mas madaling mabulok. Kasi laging basa yung kokopit, di ba? Yan, mga ganyan, no? Dapat hindi ganyan. Mamaya pagka, ako na maglinis ito. O kaya balikan nyo na lang. So, yan, dapat yan, wala yan. So, wawalisin, o kaya spray ng tubig. Kasi madaling mabulok. Tapos yung mga ganyan, no? Halika, dali. Yung mga ganyan. Kasi ang dumi tignan eh. Pwede namang linisin, di ba? Pag natayo, no? Tingnan mo. Papakita ko sa inyo. Tingnan mo. Pag laging ganyan. Mas mabilis mabulok, di ba? Tingnan mo, bulok na. Kasi na-stack ko. Dahil din siguro dito. Tapos yung ganito. Yan. Kasi yung ginagawa nila, pagtapos nila, di ba, may mga sobrang makapal pa. Tatanggalin nila, wawalisin nila, tatapon nila. Sayang. No, kaya kailangan, tsaka yung ganyan, pag natapos, kung hindi na maisalba to, dapat linisin. No? Yung mga ganyan, no? Ayan, no? Ayan. So, yan yung mahusay na trabaho. Sorry. So, yan, no? Huwag na tayo magsalita ng kasi umalis na. Pero yan lang yun po yung madalas ko observation sa kanila, which is, ganun pa rin yung sitwasyon ngayon. So, iniwanan. Anyway, ayan, pagkaya po niya, no? Ayaw natin yan. So, yun. So, dapat malinis yung krimen. So, ganun din, same thing din dito. Tapos, ayan, nagkakatapon-tapon yung mga kokopit natin, which is sayang. Pwede naman kasing may sitwasyon na hindi naman ganyan. So, ilang beses ko na yung naobserbahan at sinabi. So, makikita nyo po, ayan, puro kokopit sa ilalim. Kasi, yan yung mga kanilang mga shortcomings. Ayan po, yan, mga ganyan po. Yan. Yan yun. Yung mga sitwasyon na ayaw po natin na patuloy pa rin ginagawa. Yan. So, hindi naman natin sila pinaalis. Siguro gusto lang talaga nilang umuwi ng probinsya. Pero, sila yung may trabaho ng ganito. So, pero mamaya lilinisin natin yan. Para
para po hindi sayang yung atin pong mga effort. Kasi nag-effort tayo din sa mga pagtatanim, tapos kukulangan natin ng effort sa ganito. Pa yung nilalatag nila, Tisoy. Ito ay kamatis. So, kailangan mailatag na to ngayon. No. Yung lagi kong sinasabi sa kanila, pagtapos tanim latag, ayan, medyo talagang nagkulang talaga. At ginagawa ngayon nila, Tisoy, yung yung mga naiwang trabaho. And yan. So, may mga naiwan namang luto na lupa si Christian. And mamaya magluluto tayo, magmi-mix, magluluto. Tapos ito, ayan medyo, ayan po, mga nakatubo na. I really hate this. Ayan, nakatubo na. And then, medyo natutuyo na. So, ito ay hindi dapat nangyayari. I don't know. Patawad po. Pero, so, ayan. Yung iba nakatakip kasi nagkulang nga tayo sa So, kailangan nilang takipan. And then, ito, hindi pa natakipan. Pero, sumurot na rin po. So, kailangan nito mailatag na talaga silang lahat. Or even, madiligan man lang. Kasi, ayan So, yung niya, imbis na, kasi tumutubo na po, diba? Ayan, pakita ko sa inyo, tumutubo na. Tapos, hindi pa, nakulangan sa moisture. Tapos, may hinto yan. So, ito, masisira na yan. Ito, madadamage na yan. Madadamage na yung mga area na, yung mga seeds na natuyo. Katulad po yan. Damage na po yan, hindi na yan tutubo. Kasi na-stop na po yung kanilang naudlot na yung pagtubo nila. So, yan yung mga magiging lugi natin. Kapag hindi agad na ilatag o hindi agad na asikaso na priority. Okay? So, medyo masakit sa kalooban. And, yan po. Ayan, bibidyo kita. Good morning! Magtataba ka ngayon? Oh, good. My God. So, may umalis sa atin, pero ang dami nating ang daming bagong nagbabalik. Kape ka muna. Anto? Pamasko ko ha? Yung ulang kinuha ko. Sige. Magdadaon ako ng... Ano kinuha mo? Yung 40 ba yon? Yung 40 sa 20 yun, di ba? Ito yung kinuha mo nung nakaraan. May kinuha ka, di ba? May nakalista ako. Yung nakaraan ko. So, iba ay priority yung latag. Malalatag naman lahat yan, gagawa lang paraan. Ito kasi ito yun na. Ayan. So, ito, unahin nyo to. Tsaka ito yung kasama niya. Tapos, diligan agad. Ikaw na mismo magtakip. O kaya kahit hindi mo muna takipan, importante madiligan. Baka mahabol pa yung iba, no? Ito yan, konti lang naman yan. 60 yata. So, ayan. Pinapa-priority na natin itong mga kasidling. And then, I'm not sure kung nasabi ko na sa inyo. So, meron pala tayong lumang kawa sa bahay. Ito yon. So, matagal na to. Maybe 10 years or... No, 10 years. Hindi. Mga 8 years na. No? Pundido naman. So, nandoon pala to dun sa natin. Sa... Ano ba tawag din sa mga imbakan ng gamit? Doon sa bahay. And, ayan na. So, pinatong lang muna. Hindi pa natin tinanggal yung dating kawa. And, umiinit naman siya. Ayan, mainit pa nga. So, mamaya tayo yung magluluto ng lupa dyan. Yan ang parusa. Kasi wala tayong tauhan. And, pakita ko sa inyo yung yung pinagkabalahan ko ng mga nakarang araw. So, ito yung pinagkabalahan natin ng mga nakarang araw. Dahilan na lang to. So, ito kasi, ayan, yung ating garden. Nasikaso natin yung medyo tinamad tayo sa buhay. Tapos nagasikaso tayo ng garden natin. Nilinis natin. Tapos nagtanim tayo ng mga pinag-initan naman natin yung mga gulay. Kasi nga mahal-mahal ng mga gulay ngayon. So gusto kong magtanim ng mga gulay. Sinimulan ko yung mga garden natin. Ang dami pa natin mga fruit bearing trees na dapat i-repat natin. And dahil nga tayo ay laging nagpuputol ng puno kasi kailangan natin ng space. So, wala talaga tayong mga permanenteng mga fruit bearing trees dito. Lagi natin pinuputol kasi kailangan yung lupa. So, ang magiging solusyon ko na lang dyan mga kasidling ay container na lang. Tatanim natin sa mga bigger pots kung wala man tayong drum kasi ang mahal.
So, yung ginawa natin, bumili tayo ng mga bigger container. Doon na lang natin na, mga semi-permanent naman. So, doon natin itatanim yung ating mga fruit-bearing trees na I think naman tutubo or mamumunga naman kahit nasa container lang. So, kagaya po nito. Ayan, ating special na kumquat, third generation sweet kumquat. So, pati balat niya nakakain. And may mga mint tayo dito, may tarragon. Pero yung mga importante kulay, hindi ko pa natatanim. Kagaya ng talong at mga... Pero may nakapunla na ako. So, mag-garden pa rin tayo. And, though, siguro palusot ko na lang o alibay ko na lang yung nag-busy ako rito. Pero talagang, may mga series talaga ako ngayon, mga kasidling na na tamad. So, yun yung naging resulta ng ating katamaran. Pero, pag yung way ng pag-cope natin sa stress na wala namang reason ay ito, gardening. So yan, nag-garden tayo. And isa sa pinag-initan talaga natin ngayon, yun pong magiging binhi natin for next year na talbusin. So yung mga talbusin natin, nire-repat natin. Yan. So binigyan, nag-ano lang ako sa sarili ko lang. Dahilan kung bakit ako nag-busy. So, yan, mga nire-repat natin. Yan po, tayo po yung gumawa dyan. And then, nilinis natin yung area na yon. Yan nga, ito yung mga fruit-bearing trees natin. For repotting, naantay lang natin yung mga malalaking pots natin. Gusto ko talaga ng mga fruit-bearing trees. So, may mga mulberry tayo dyan. And ito yung mga pinagkabalahan natin. Yan, mga nagrepat tayo. So, yan, ginagawa ko yan gabi or umagang-umaga, gabi. Yan. Ito yung mga dati natin. So, nilipat natin para mas mabilis na lang siyang mamumunga. Tapos yan. And then ito, mga nagtanim tayong bago. Puro muna. Yan, nilipat din na, inayos din natin. So, yan po yung mga dahilan ng atin pong, kunyari, pagiging abala at pagpapabaya. Hindi pa maganda, pero balik na naman tayo dun sa greenhouse natin. Kailangan natin na mag-focus. Ayun, out of focus tayo ngayon. Dahil nga inisip natin, may mga tauhan tayo, nagbibigay tayo instruction. Kaya kahit na 3 days, akong hindi pumasyal sa loob ng greenhouse. So, yun na yung resulta. So, ito yung mga talbusin natin. Yabang ko na nga rin lang kasi nga, nagdadahilan na rin lang ako. So, ayan. Yung mga talbusin natin na hindi na nahihinog kasi nga may mga tusok pala, hindi pala lapnos. Tusok, ayan o. Naantay lang natin lumaki yan, yan. So everyday ginagawa natin, pinipitasan natin yung mga red para lang masave yung mga yan. Bang binihina kasi yan eh. For next na yan. Mabenta kasi sayang. Tapos wala tayong source ng seeds. So, ayan po, yung mga pinagkakabala natin ng ilang araw na nagpabaya. Tapos mayroon din tayong asparagus dito. Yan, asparagus patch natin. Ayan, asparagus. Tapos yan. Yan na po. Yung pinagkabalaan ko ng ilang araw. Then may mga tanim-tanim tayong kangkong. So, yan yung dahilan ko. Which is, hindi naman siya tamang dahilan. O, hindi naman ganun kalaki yung naging problema natin dun sa greenhouse. Ano naman yan, mga minimal lang. Pero, syempre, ayaw sana natin yun. Kaya lang ganun. So, every time talaga, lagi ko na sinasabi na kailangan kong mag-daily visit. Which is, hindi ko rin nagagawa. And ngayon, babalik na naman tayo. Medyo ganaganado na naman tayo. Oh, man. Sige. Ano na ulit. And, opo. So, yun muna kasi share ko mga kasidling, yung morning natin, and share ko lang yung problema natin and observation natin sa greenhouse and resulta ng atin pong slight negligence. So, hanggang sa susunod, mamaya magbablog tayo dun sa update sa atin pong greenhouse. Hanggang sa susunod po mga kasidling, paalam po muna.